Ang nakaraan, nagawan na ng paraan ng ating bida na makakuha ng funds para misyon nito na pagkalap ng mga relics. Iyon ay sa pamamagitan ng pagsaplong nito sa sindikato na nagbebenta ng mga droga. Kaya lang nagulat ito nang umuwi siya ng kanyang bahay, dahil ang bahay na mayroon siya ay nawala bigla, at napalitan nito ng bundok ng lupa. Pagpapatuloy, siguradong sigurado si Ju Hyun na ang bagay na ito ay gawa ng isang relic. Tulad ng ating bida, ang ibang nakatira sa lugar ay naanlumo dahil sa sinapit ng kanilang tirahan, may ilan naman na nagsisisihan. Dahil sa pangyayaring ito, ang mga residente ay nagkagulo na talaga, kahit may mga sundalo nang dumating hindi mapakalma ang mga ito. Habang nagkakagulo ang lahat, ang ating bida na alam ang nangyayari ay umiskapo na, dahil pagkakataon na niya ito ngayon. Hindi na nagtataka ngayon ang ating bida sa reaksyon ng mga tao, dahil sa kapangyarihan ng tomb at relic talagang malaki ang nagagawa nitong pagbabago sa lugar. Naalala niya noong nakaraang buhay niya, ito rin daw ang panahong iyon na nakatanggap siya ng tawag sa kanyang kasamahan noon sa apartment na nawala ang kanilang tinutuluyan, na ang panahong iyon ay hindi rin alam ng ating bida ang mga nangyayari. Noong bumalik naman siya noon pagkatapos ng trabaho, bumalik na sa normal ang lahat. Dito ay nagtataka noon si Ju Hyun na wala naman daw palang nangyari, pero ngayon dito niya naunawaan na pag bumalik na sa normal ang isang lugar na binago ng relic, ibig sabihin may nakapag-clear na ng relic tomb. Kaya rito sa kasalukuyan ng ating bida, alam niya na naririto ang taong tatapos ng misyon rito sa relic tomb sa lugar na ito, at hindi pwedeng maunahan siya nito. At mas lalo lang nagkaroon ng sigawan sa paligid na nilingon ng ating bida. Ang lalaking ito ay ang roommate ng ating bida, tinutukan na ito ng baril ng sundalo dahil sa matinding kaguluhan rito. Sumigaw pa itong, "Sandali, manahimik ka, mukha ba akong nagpapatawa lang rito? Manatili lang kayo sa inyong lugar at kami nang bahala rito," sabi ng sundalong ito sa mga pasaway na mamamayan rito. Kaya lang nena si Ju Hyun sa ginawa ng sundalo sa kanyang kaibigan, kaya agad nitong sinipa ang sundalo. Nagulat ang kaibigan ng ating bida sa ginawa nito, sabi naman ni Ju Hyun, "Langhiya ka, ang lakas ng loob mo na tutukan ng baril ang isang civilian." Sabi ng ating bida sa kanyang kaibigan, "Matagal-tagal rin Dong Hyun, kamusta?" Na nagulat naman ang kaibigan nito sa pinagsasabi ng ating bida, gayong madalas silang magkita nito. Dito ang sundalo ay dahan daw ang tumatayo ngayon, nagalit pa rin si Ju Hyun. Agad humingi ng tawad ang sundalo, hindi raw niya na-control ang kanyang sarili dahil sa kaguluhan ng mga tao. Dito nagtanong ng ating bida bakit raw may militar sa lugar na ito na dapat ay mga pulis raw ang naririto ngayon. Dito ay naghihinala na ang ating bida rito na may mali sa nangyayari, kaya nagtanong ang ating bida kung sinusubukan ba raw ng mga ito na pasukin ang tomb sa lugar na ito, na hindi naman ito sinagot ng sundalo dahil mataas na uri raw ito na impormasyon na hindi pwedeng malaman ng mga civilian. Dito napapaisip ang ating bida kung alam na ba raw ng government ang patungkol sa mga relics. Kaya nakikipagkulitan itong ating bida, residente raw siya sa lugar na ito, kaya kailangan niyang malaman kung bakit may mga armadong sundalo sa lugar na ito. Dahil sa ayaw sumagot ng sundalo, tinakot ito ng ating bida na ire-report raw niya ito sa awtoridad ang ginawa nitong pagtutok ng baril sa isang civilian. Dahil doon, agad kinabahan ang isang ito. At dito nga umamin na susubukan raw nila pasabugan ang lupa at kunin ng kanilang mga kasamahan ang laman sa ilalim ng nabuong mga lupa, kaya wag na raw mag-alala ang mga ito, kasi kontrolado nila ang sitwasyon. Napaisip naman ang ating bida, imposible raw buksan ang tomb sa ganoong paraan, at biglang nagsabi pa ang sundalo na may kasama pa silang mga professional na ibang lahi. Dito na naging malinaw sa ating bida kung paano nakuha ang relic sa lugar na ito, dahil pala sa mga foreigner sa ibang bansa. Dahil doon, nagpaalam na itong ating bida, iyon ay dahil kailangan niyang maunahan ang mga ito. Agad lumapit ang kaibigan nito na ngamusta sa pag-uusap na naganap. Sabi naman ni Ju Hyun na manatili lang rito ang kanyang kaibigan at huwag gumawa ng kung ano. At ayun na nga umalis na bigla ang ating bida, na nagtaka naman ang kaibigan nito na para bang walang pakialam itong ating bida. Panay tawag ni Dong Hyun sa ating bida, kaya lang hindi na siya pinansin pa nito. Gulong-gulo talaga ang isang ito, dahil may kakaiba raw ngayon kay Ju Hyun. Ang nabuong lupa na ito ay ang relic tomb, sa loob nito ay naruroon ang relic na pinagkakaguluhan ngayon ng mga taong may alam sa mga bagay na ito, ang mga sundalo naman ay nakabantay na sa paligid.
Dito habang nag-uusap ang dalawang sundalo, may isang babae ang nakamasid sa mga ito. Ang isang ito ay si Linda Walker, isang American CIA agent, may kausap ito sa telepono ngayon. Sabi nito, sigurado ka ba na hindi alam ng gobyerno ng Korea ang patungkol sa mga TUM? Tanong ito, sabi naman ng isang ito, nagtataka lang ako, napakarami kasing mga sundalo ngayon sa lugar na ito. At pinaalalahanan pa ito na huwag mag-alala, may mga sundalo lang raw sa paligid para tulungan sila. At huwag na raw itong magbanggit patungkol sa TUM, kasi may mga nakakaintindi raw ng English rito. Sabi pa ng babae, nakahanda na raw ang mga pasabog para pasukin ang TUM. Nagbigay pa ng utos ang amo nito na siguraduhin kunin ang relic sa loob ng TUM na nasa harap nila ngayon. Matapos ng pag-uusap nito, agad na may lumapit sa kanyang lalaki. Ang isang ito ay si Abe Kiyoshi, miyembro ng Japanese Excavation Team, mga naghuhukay ng relic na mula sa Japan. Sabi ng lalaki sa babaeng ito na mas normal pa raw na silang mga taga-Japanese ang naririto dahil magkalapit lang sila ng Korea, kaysa sa Amerika na napakalayo. Sabi pa ng Japanese, talagang grabe ang pagiging sakam at pagnanakaw ninyo no, kaya agad na nagalit ang babaeng ito. Nangatwiran naman ang babae na ginagawa lang nila ito para panatilihin ang kaayusan, at sa pag-eksperimento ng mga relics na may dala sa Interpol. Dito naman ay talagang nakikipagpilitan ang taga-Japan na pwede rin nilang gawin ang sinasabi ng taga-Amerika, bakit ang mga ito lang ang masusunod. Hindi talaga nagpatalo ang taga-Japan, sabi nito na dahil parehas lang naman raw sila ng motibo, galingan na lang ng isa't isa na makuha ang relic, pero sure daw na ang taga-Japan ang makakakuha nito. Hindi alam ng dalawang angas na may iba pang nakakaalam patungkol sa relic, at iyon ay ang ating bida na nakikinig sa dalawang nagtatalo. Kilala ng ating bida ang dalawang ito, na mula sa Amerika at Japanese na naghaukay rin ng mga relic. Ang mga TUM o relic raw ay nagsisimula ng lumitaw sa iba't ibang panig ng mundo, kaya lang ang mga ito ay kinikilala bilang masamang banta o babala sa mga tao. Sa unang buhay ng ating bida, iilang bansa pa lang ang nakakaalam ng totoong halaga ng mga relic na ito, at ang dalawa sa bansang iyon ay ang Amerika at ang Japan na madalas nagkakasabay para mag-unahan sa pagkuha ng relic. Sa umpisa ay pinag-aaralan pa nila ang mga relics na nakukuha, kaya lang habang tumatagal kinukuha na nila at pinupuslit ang mga relic mula sa ibang bansa, gaya ng ginagawa nila ngayon sa Korea. Kaya naiinis itong ating bida, na talagang maraming sakam sa mundo, at hindi niya hahayaan na magtagumpay ang dalawang kalabang bansa dahil siya raw ang kukuha ng relic ngayon. Nagtataka si Ju Hien Kung. Bakit nag-aaway ang dalawang ito? Ano ba raw inaantay ng dalawa bakit hindi pa sila kumikilos? Dito niya naisip ang nabanggit ng sundalo patungkol sa pagsabog sa lupa, na ang ibig sabihin ay baguhan ang mga ito, kaya nangingiti na lamang ang ating bida. Dahil doon, nagsimula nang maglakad itong ating bida. At hindi nga nagtagal ay natuntun nito ang isang lugar kung saan may mga nakasulat sa sahig. Kaya nangiti itong ating bida, sabi nito, sabi na nandito nga ito, sambit ng ating bida. Ang mga runes o sulat na ito ay ang tinatawag na tunglifts, ang pinto para makapasok sa loob ng tomb. Dito ay medyo naiinis itong ating bida, dahil hindi lang siya ang naririto sa lugar na ito ngayon. Dahil ang tomb ay talagang kitang-kita pag lumitaw na, maraming mga tao ngayon ang mamamangha sa mga ito. Kapag nagawa ng sinuman na unawain ang mga nakasulat rito, ituturo nito ang pinto papasok sa tomb, ganun rin ang mga patibong sa loob, nakasulat rito lahat ang mga mahahalagang impormasyon. Dito natutuwa ang ating bida, dahil hindi ito basta-basta mauunawaan ng iba, pero siya malinaw at alam ito ng ating bida kung ano ang mga nakasulat rito. Sabi nito, okay, alam ko na kung saan ang papasok sa tomb, sabi nito. At isang liwanag mula sa system ang lumabas sa harapan ng ating bida. Dito ay na-detect ng system ang galing ng ating bida sa pagbasa ng rune, kaya nabuksan ang isang bagong skill, at iyon ay ang linguistic na may rank na F. Ito ang pangalawang skill ng ating bida ngayon, bukod sa spy, taglay na rin niya ngayon ang linguistic. Ito ang mga basic Tomb Raider skill na taglay ngayon ni Ju Hien, dalawa na ang naririto ngayon. Dahil doon, natuwa itong si Ju Hien, at sabay hawi nito sa system na nasa harapan niya, dahil nakaharang ito sa kanyang dapat puntahan. Dahil ang ating bida lang ang nakakakita ng window, ang mga taong nakakakita sa kanya ay nagtataka sa ginagawa nito.
Ang pinto na pupuntahan ng ating bida ay nasa lugar na ito, isa sa poste sa ilog na ito. May mga nakasulat rin na rune sa lugar na ito, at may simbolo na letter U ang nasa gitna. Naririto nga, sabi ng ating bida, tulad ng sinabi sa impormasyon, narating na niya ang tamang lugar. Dahil doon, hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si agad niyang nilabas ang kanyang punyal. Walang ano-ano'y biglang hiniwa ng ating bida ang letter na nasa harapan niya, dahil sa ganitong paraan niya bubuksan ang pinto. Sa pagkakaatake ng ating bida ng ganon, agad nahawi ang letter na ito. Matapos noon, biglang natigilan itong si Ju Hian, iyon ay dahil lumabas bigla ang system. Nagbigay ito ng babala sa ating bida na may matinding aura ang papunta sa kanya. Ayun na nga, mula sa ilalim ay kumawala ang naipong enerhiya sa ilalim, ito ang epekto ng ginawa ng ating bida na pagbukas ng pinto ng tomb. At ayun na nga, isang matinding liwanag ang nagsimulang lumitaw sa lugar na ito ngayon. Ang liwanag na iyon ay agad nakita ng dalawang ito. Agad namang lumapit ang kasamahan ng American, sabi nito, mukhang ang pinto papasok sa tomb ay nagbukas na. Dahil doon, in Japanese ay nagmamadali ngayon na puntahan ang lugar na iyon. Ang isang ito ay nilapitan ng sundalo, at nagbigay ng utos na huwag aalis sa lugar na ito at baka may pagsabog pa uling maganap, at huwag raw palalapitin ang mga tao sa nasabing lugar. Matapos noon sabay na gumalaw ang dalawang ito, nagmamadali na magunahan na makuha ang relic sa lugar na ito. At ayun na nga, narating na nila ang lugar na ito, at may malaking butas sa lupa na dinaanan ng matinding liwanag. Sabi ng Japanese, kainis napakatindi ng liwanag hindi ko makita ang ilalim. Ang American naman na ito na si Linda Walker ay agad na naghagis ng bato sa butas, para malaman kung anong meron sa ilalim. Parehas pinakiramdaman ng dalawa ang tunog na narinig nila sa pagbagsak ng bato. Sabi ni Abe, mukhang may tubig sa ilalim, sabi naman ni Linda, yun nga, pero mukhang malalim iyan, paliwanag nito. At dahil nga kailangang magunahan ang mga ito na makuha ang relic, nauna nang tumalon ang Japanese, na ikinabiglan ng American, sandali lang, sabi ng babae. Sa ilalim naman naririto na ang ating bida, naglakad-lakad na ito sa loob at hinahanap ang mismong kinaroroonan ng relic. Mga hangal, talagang sinusubukan ninyong unahan ako sabi nito, na naramdaman na niya na dumating na ang dalawang naghahanap rin ng relic. Dito ay may kung anong ginawa ang ating bida sa mga rune sa pader ng lugar na ito, at sabi niya, teka nga, pahihirapan ko muna ang mga iyon, sabi nito. Ang mga ito ay ang mga trap o patibong sa lugar na ito, pinaganya ito ng ating bida para hindi siya kaagad mahabol ng mga ito. Naunang lumapag ang lalaking ito sa lugar na ito, at nagrereklamo na amoy kanal ang binagsakan niya. Ang babae naman ay matalino, dahil hindi ito tumalon kagaya ng ginawa ni Abe. Gumamit ito ng lubag. Sabi nito, napakatalino mo naman, ang husay mo, panglalait nito sa taga-Japan. Kaya lang biglang may narinig na kung ano itong si Linda sa kung saan, kaya nilingan niya kaagad ito, na kinabahan naman si Abe. Ano ang tunog na iyon? Tanong ng babae. Sabi naman ni Abe, bakit pakiramdam ko ang tunog ay parang papalapit na? Ayun na nga, ang trap na binuksan ng ating bida ay ang tubog kanal sa lugar na ito, na mabilis na rumaragasa ngayon. Dahil doon, nataranta ang dalawang ito, saan raw galing ang napakaraming tubog na ito. Ayun na nga, matalino man ang babae na hindi ito nabasa ng tubig kanal, hindi naman niya nagawang maiwasan ang ginawa ng ating bida, kaya basang-basa na ito ngayon. Dahil sa biglaang pangyayari, nalubog na ang dalawang ito, natataranta, at naubo-ubo pa sa dami ng tubig. Habang hirap na hirap ang mga katunggali ng ating bida, itong si Juhia naman ay chillax lang na tinutungo ang lugar ng relic. Huli ka, sambit ng ating bida, na narating na nito ang lugar. Ayun na nga, sa loob ng tomb ay may lihim na lugar kung saan may isang parang batis na nagliliwanag ngayon. Agad na nilabas ng ating bida ang kanyang punyal, sabi nito, ito lang ang dala-dala ko ngayon. Mukhang wala na akong magagawa pa kundi ang gamitin ito, sabi niya. At ayun na nga, dahil alam ng ating bida kung anong relic ang naririto at kung paano ito kukunin, agad niyang inihagis ang nasabing punyal. At biglang gumalaw ngayon ang tubig, na may nangyayaring kung ano rito. Maya-maya pa'y biglang lumabas ang napakalaking ahas rito, na ang ating bida naman ay hindi natakot. Biglang nagsalita ang relic na ito,
Sabi nito, sino ang kaawa-awang nilalang na nalaglag niya ang kanyang gamit. Agad na nilabas ng ahas na ito ang 2 punyal sa kanyang bibig, sabi nito, tao, sagutin mo ang aking tanong, may gold na punyal at silver na punyal rito, alin ang sayo? Tanong nito, dito ay nangiti lang ang ating bida, dahil napakadali lang raw ng tanong. Ang relic sa lugar na ito ay ang tinatawag na gold and silver axe, na hango sa kwentong bayan. Ang sit-orya ni Aesop na ito ay kilala rin sa ibang bansa, kaya madali lang itong masasagot ng kahit na sino. Masaya ang ating bida na siya ang mauunang makakuha ng relic na ito, sabi ng ating bida, kahit saan dyan ay hindi ko pagmamay-ari, sagot nito. Agad namang nagulat ang isang ito sa sagot ng ating bida. At dito ay pinakita niya ang punyal ni Ju Hian, sabi nito, kung ganon ito ba ang iyong punyal? Tanong nito, sabi ni Ju Hian, tama, ang bagay na iyan ay ang aking punyal. Kapag ganito kasi ang sagot ng ating bida, hindi lamang niya makukuha ang kanyang orihinal na gamit, pati ang gold and silver item ay makukuha rin niya. Kaya lang iba ang plano ngayon ni Ju Hian. May pinaplano na kung ano ang ating bida, sabi nito, maaari ko bang suriin kung iyan talaga ang aking gamit? Tanong nito, na agad namang pumayag ang relic. Dahan-dahan ngayong kinukuha ng ating bida ang kanyang punyal, na may ngiti sa kanyang mukha ngayon. At ilang segundo na lang ay makukuha na niya ito ngayon. Kaya lang sa isang hindi inaasahang pangyayari, nang makuha ito ng ating bida, agad niyang inatake ang relic na nabigla sa ginawa ng ating bida. Hoy tao, anong ginagawa mo ngayon? Bakit mo ako inatake kung kailan malapit mo nang matapos ang pagsubok? Tanong nito sa ating bida na naguguluhan. Sabi naman ni Ju Hian, manahimik ka, wala akong tiwala sa inyong mga relics, sabi nito. Sabi pa ni Ju Hian, kahit na matapos ko ang pagsubok na ito, hindi sigurado na isang normal na relic ang matatanggap ko mula sa inyo. Pare-parehas lang kayong mga relics, sinong makakapagsabi na ang ibigay mo sa aking relic ay gagawin akong isang baliw na mamamatay tao, nang sabihin niyo ng ating bida, agad nagulat ang isang ito, tao. Paano mo nalaman ang mga bagay na iyon? Pagtataka nito, alam na alam iyon ng ating bida, dahil sa kanyang nakaraang buhay, ang orihinal na owner ng gold and silver axe relic ay naging isang masamang mamamatay tao, napakaraming buhay ang pinatay nito noon na hindi na mabilang, at binansagan sa Jamaica na serial killer. Sabi pa ni Ju Hian, ang plano mo ay bigyan ako ng isang relic na may sumpa, nakakapagtaka lang, ang pagsubok ay patungkol sa katapatan, pero sinungaling at mapanlin lang kang ahas ka, sabi ng ating bida. Dahil doon, muli na namang kumilos at gumalaw itong ating bida. Lumundag ito sa likuran ng ahas na ito, at agad na sinaksak ito ng bonggang-bongga. Magdusa ka ngayon sa kasamaan mo relics, galit na sabi nito, dahil hindi papayag itong ating bida na makontrol siya ng relic na ito. Sabi naman ng relic na ito, sa tingin mo ba sa ginagawa mong ito ay magtatagumpay ka na magamit ako? Tanong ng ahas na ito. Ang isang tao na pumapasok at magtagumpay na malampasan ang mga patibong ng isang relic, at nagawang maipasa ang pagsubok, tatanggap ito ng isang item o tinatawag na relic. At ang taong tatanggap ng relic na ito ay magkakaroon ng kapangyarihan o abilidad depende sa relic na nakuha nito, na ang relic at ang owner nito ay magkakaroon ng kakaibang relasyon sa isa't isa. Iyon dapat ang normal na samahan ng relic at ng mga owner nito, kaya lang ang mga relic ay may tinatagong galit sa mga tao, at sadya nilang inilalagay sa kapahamakan ng mga ito, ang iba ay nababaliw, nagkakasakit at namamatay. Pero dahil may mga relic user na may kakayanan ng pagpapagaling sa anumang sumpa ng relic, sila ang nakikinabang ng madalas sa mga relic, kaya ginamit ng husto ang ating bida noon ng kanyang among ito, na kinuha ang lahat ng relic na nakuha ng ating bida. Hindi papayag ang ating bida na makontrol siya at makipag-isa sa mga relic, kaya gagawin niya ang lahat para lang mabaliktad ang tagpong iyon. Walang hiya ka, masakit na, itigil mo ang ginagawa mo, sigaw ng relic. Sabi pa ng ating bida, tignan natin kung hanggang saan ang tibay mo, sabi nito, na talagang hindi siya titigil hanggat hindi niya napapasunod ang relic na ito. Sa oras na magtagumpay ang ating bida sa ginagawa niyang ito, ano kayang lakas ang matatamo ni Ju Hian? Abangan! At dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa panunood mga kaibigan, sa susunod uli.